at maaaring maubos yung laman ng bank account mo pag nakuha nila yung mga bank credentials na yon. Good afternoon guys! So kakauwi ko lang galing sa work, and habang nakasakay ako sa bus, nagbabasa ako sa internet, and may nabasa pala akong potential scam pagdating sa Interac. Kaya mga kababayan ko na nandito sa Canada, medyo ingat lang kayo ha. Yung nabasa ko is kalalabas lang sa Yahoo Canada, published nung May 6 this year lang, May 6, 2024. Para dun sa mga hindi taga-Canada, yung Interac is parang GCash sa Pilipinas kung saan pwede kang mag-send gamit ang email address or phone number. So yung nabasa kong article, ang sinasabi doon, may mga scammers na magpapadala sa Interac ng pera. Ngayon kung ang Interac mo is nakaset sa auto deposit, basta na lang papasok yung pera, di ba? So ikaw, aakalain mo na pera mo yon. Pagkatapos nun, ang mangyayari, yung scammer papadalhan ka ng email. Tapos dun sa email, magkukwento sila ng mga sad story na sasabihin nila, nagkamali sila ng padala sa'yo, na kung maaari, pwede mong ipadala ulit sa kanila yung perang pinadala nila sa'yo. Tapos ang mangyayari, dun din sa email na yon, maglalagay sila ng link. Tapos sasabihin nila, i-click mo yung link dun, tapos i-provide mo yung mga bank credentials mo para may padala mo ulit sa kanila yung pera. So ang mangyayari nun, phishing email yon. Makukuha nila yung mga information sa bank credentials mo. At maaaring maubos yung laman ng bank account mo pag nakuha nila yung mga bank credentials na yon. Ngayon, kung ang gagawin mo naman is hindi mo naman ibabalik sa kanila yung pera at ang gagawin mo is ikikip mo para sa'yo, ang gagawin daw ng scammer is ire-report nila sa bangko yung account mo as fraud kasi hindi mo binalik yung pera. So ang mangyayari nun, ibabalik ng bangko sa kanila yung perang pinadala nila sa'yo, at ang mangyayari, i-issuehan ka ng bangko ng panibagong account number. So hassle yun para sa'yo kasi lalo na kung marami kang binabayarang bills na nakatay dun sa bank account number mo, diba? So dagdag hassle pa yun. Kaya ang sinasabi dun sa article, the best way, pag naka-receive ka ng Interac money, ang gagawin mo is kontakin mo agad yung bangko. Kung hindi mo alam kung kanino nanggaling yung pera ha. So ang gagawin mo is kontakin mo yung bangko at sabihin mong hindi mo alam kung kanino nanggaling yung pera. Makipag-coordinate ka sa kanila at bangko na ang gagawa ng paraan kung ano man kailangan gawin ng bangko doon. Basta importante sa side mo, hindi mo i-click yung link na ipapadala nila sa email mo at hindi mo rin i-keep yung pera kundi i-inform mo yung bangko regarding dun sa Interac money na natanggap mo. So yun lang mga kababayan ko dito sa Canada. Ingat-ingat kayo ha kasi maraming scammers ngayon. Huwag kayong mabibigla kung may magpapadala sa Interac nyo ng pera na hindi nyo naman alam kung kanino nagmula. Huwag nyong gagamitin yon, huwag nyong gagastusin yon. Inform nyo agad yung bangko nyo. So yun lang guys, kung may natutunan kayo, sana mag-subscribe kayo sa channel na ito, like this video, and share a comment na rin kasi nakakatulong kay YouTube yun para i-promote ni YouTube yung video nito. Maraming salamat, bye!